Bago tayo magsimula, gusto kong maging tapat ka muna sa sarili mo. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na, okay na ako. Pero sa totoo lang, umaasa ka pa rin. Ilang beses mo nang pinilit maging strong. Pero gabi-gabi, may parte sa'yo na nagtatanong kung bakit hindi ka pinili. Alam mo, hindi ka mahina, hindi ka tanga, hindi ka desperado. Nasaktan ka lang at hindi ka naturuan kung paano bumitaw nang hindi nawawala ang sarili mo. Sa video na ito, hindi natin pag-uusapan kung paano mo siya maibabalik. Hindi rin ito tutorial kung paano mo siya pagsisihin. Pag-uusapan natin ang mas delikado, paano ka magiging kahit wala siya. At bakit kapag natutunan mo yon, doon nagbabago ang lahat. Dahil minsan ang pinakamalakas na galaw ay ang hindi paggalaw. At minsan, ang pinakamasakit na sagot ay ang katahimikan. Kung handa ka nang marinig ang mga bagay na maaring hindi komportable pero makakapagpalaya sa'yo, simulan na natin. May isang gabi na tahimik ang mundo, pero hindi tahimik ang isip mo. Nakatingin ka lang sa kisame. Hindi ka umiiyak. Hindi ka na rin nagmamakaawa, pero may isang bigat sa dibdib mo na hindi mo maipaliwanag. At paulit-ulit na bumabalik ang mga tanong. Bakit parang ako lang ang nasasaktan? Bakit parang ako lang ang lumalaban? At bakit nung nagsimula na akong bumitaw, saka siya nagbago? Alam mo kung anong masakit? Hindi yung iniwan ka. Ang masakit yung pakiramdam na kaya ka pala niyang mawala hanggang sa ipakita mong kaya mo rin. Yung mga araw na ikaw ang unang nagme-message, ikaw ang unang sumusuyo, ikaw ang unang nag-a-adjust habang siya, relax lang, sigurado, kampante, at ang masakit pa, sanay ka na. Sanay ka nang ikaw ang mas nagmamahal. Sanay ka nang ikaw ang mas natatakot. Sanay ka nang ikaw ang mas invested. Hanggang sa isang araw na pagod ka. Hindi dramatic. Hindi galit. Hindi ka nag-post na ang parinig. Hindi ka nagpakita ng galit. Tahimik ka lang. At sa katahimikan na yon, may nangyari. Hindi ka na naghahabol. Hindi ka na naghihintay ng scene. Hindi ka na nag-iisip kung paano ka magmumukhang mas valuable. Tinanggap mo na. Tinanggap mong baka hindi talaga ikaw ang pinili. Tinanggap mong baka hindi siya para sa'yo. Tinanggap mong kaya mong mabuhay nang wala siya. At doon nag-iba ang lahat. Doon siya nagbago ng tono. Doon siya naging curious. Doon siya parang biglang may pakialam. Pero ang totoo, hindi ikaw ang nagbago para saktan siya. Nagbago ka dahil pagod ka na masaktan. At minsan, ang pinakamapanganib na bersyon mo ay yung hindi na umaasa. Number 1. Ang tunay na kahulugan ng detachment. May isang konsepto sa Stoicism na madalas hindi naiintindihan. Detachment is not indifference. Hindi ito pagiging malamig. Hindi ito pagiging manhid. At lalong hindi ito pagiging plastic na kunwari wala ka ng pakialam. Ang detachment ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay pagkakaroon ng kontrol sa emosyon. Ay ito ang punto kung saan masasabi mo sa sarili mo, nasasaktan ako, pero hindi ko hahayaang kontrolin nito ang desisyon ko. Sa Stoicism, may malinaw na paghihiwalay sa dalawang bagay, ang kontrolado mo at ang hindi. Hindi mo kontrolado kung mahal ka pa ba niya. Hindi mo kontrolado kung babalik siya. Hindi mo kontrolado kung paano kanya tingnan, pero kontrolado mo kung hahabulin mo pa ba. Kontrolado mo kung bababaan mo pa ang standards mo. Kontrolado mo kung ipagpapalit mo ang dignidad mo sa pansamantalang atensyon. Si Epictetus ay dating alipin. Wala siyang kontrol sa katawan niya. Pwede siyang saktan, utusan, ikulong. Pero sinabi niya, may isang bagay na hindi kayang agawin ng kahit sino, ang pagpili kung paano ka tutugon. Isipin mo yun. Kung ang isang taong literal na alipin ay natutong maging malaya sa loob, bakit ikaw na malaya naman sa labas ay hinahayaan mong ikulong ka ng emosyon mo? Detachment is power. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas may pakialam ka na sa sarili mo. Kapag tumigil ka sa paghabol, hindi ka naging mahina, hindi ka naging prideful, hindi ka naging cold, pinili mo lang ang sarili mo. At ang totoo, sa mundong sanay sa taong laging available, ang taong marunong bumitaw, ang pinaka hindi makontrol. At doon nagsisimula ang tunay mong kalayaan. Number 2, bakit doon sila nababalisa? Isipin mo ito ng malinaw. Habang hinahabol mo siya, kampante siya. Habang nagmamakaawa ka, sigurado siya. Habang takot kang mawala siya. Hindi siya takot mawala ka. Habang ikaw ang mas invested, siya ang mas relaxed. At hindi dahil masama siya, kundi dahil alam niyang hindi ka aalis. Alam niyang kahit magkulang siya, andyan ka pa rin. Alam niyang kahit hindi siya mag-effort, ikaw ang babawi.
Alam niyang kahit saktan ka niya, pipiliin mo pa rin siya. Pero nung tumigil ka, doon siya unang kinabahan. Hindi dahil nawala ang pagmamahal mo, kundi dahil nawala ang certainty niya. Biglang hindi ka na predictable, biglang hindi ka na madaling basahin, biglang hindi ka na siguradong maghahabol. At doon nagsisimula ang anxiety. Karamihan sa tao hindi natatakot sa galit. Sanay sila sa drama, sanay sila sa confrontation. Ang kinatatakutan nila ay pagkawala ng kontrol. Si Niccolo Machiavelli ay nagsabi na mas gusto ng tao ang kontrol kaysa pagmamahal. Hindi dahil masama sila, kundi dahil ang kontrol ang nagbibigay sa kanila ng seguridad. Kapag kontrolado kanila, kampante sila. Kapag alam nilang hindi ka alis, relax sila. Kapag alam nilang ikaw ang mas takot, sila ang mas malakas. Pero nung tumigil ka sa paghabol, nawala ang kontrol niya sa'yo. At tandaan mo ito, kapag hindi ka na kayang kontrolin, doon ka nagiging intimidating. Hindi dahil nananakot ka, kundi dahil hindi ka na umaasa. Psychologically, may pattern ng tao. Mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na may risk mawala. Ito ang scarcity principle. Kapag lagi kang available, hindi ka scarce. Kapag lagi kang nandyan, hindi ka valuable sa paningin ng taong hindi pa handang mag-commit. Pero nung umatras ka, biglang may risk. Biglang may posibilidad na tuluyan ka nang mawala. At ang possibility na yon ang nagpapakaba. Pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng pagbalik ay dahil sa pag-ibig. Minsan ito ay instinct lamang na mabawi ang nawalang kontrol. At kung hindi mo ito maintindihan, madali kang babalik sa dati mong posisyon. Yung ikaw ulit ang naghahabol. Number 3, ang masakit na katotohanan na ayaw mong marinig. Ngayon ito ang parte na maaring hindi mo magustuhan. Hindi mo siya minahal ng sobra. Minahal mo siya ng may takot. Takot na hindi ka sapat. Takot na baka may mas magaling. Takot na baka pag tumigil ka, tuluyan ka ng kalimutan. At ang takot na yan ang tunay na dahilan kung bakit kumapit ka ng sobra. Hindi dahil siya ang the one, kundi dahil ayaw mong maramdaman ang abandonment. Minsan, ang attachment mo sa tao ay hindi tungkol sa kanila. Tungkol ito sa insecurities mo. Yung pakiramdam na kapag nawala siya, mababawasan ang value mo. Na kapag hindi ka pinili, may mali sa'yo. Na kapag hindi ka minahal, hindi ka lovable. At doon nagiging delikado ang pag-ibig. Dahil hindi na ito connection, nagiging survival na siya. Si Friedrich Nietzsche ay nagsabi, "He who has a why to live can bear almost any how." Pero anong why mo noon? Pagmamahal ba talaga? O takot na mag-isa? Takot na bumalik sa tahimik na kwarto? Takot na harapin ang sarili mong kulang sa validation? Kapag takot ang foundation, kahit anong relationship ang itayo mo marupok. Kaya kahit nasasaktan ka na, kahit one-sided na, kahit ikaw lang ang nag-i-effort, kumakapit ka pa rin. Dahil para sa'yo, mas masakit ang mawalan kaysa ang manatili sa kulang. Pero eto ang katotohanan. Mas mabigat ang relasyon na ikaw lang ang may buhat kaysa sa pagiging mag-isa. At minsan, hindi mo kailangan ng bagong pag-ibig. Kailangan mo ng bagong paninindigan. Yung paninindigang nagsasabing, kahit hindi mo ako piliin, pipiliin ko ang sarili ko. Number 4, ang laban sa loob mo. Si Plato ay nagsabi na ang pinakamalaking labanan ay nasa loob ng sarili. Emosyon laban sa rason. Hindi ang mundo ang kalaban mo. Hindi siya ang kalaban mo. Ikaw. Sa tuwing nasasaktan ka, emosyon ang sumisigaw. Habang may pag-asa, kumapit ka. Baka bukas magbago siya. Baka kailangan mo lang mas mag-effort. Emosyon ang dramatic. Emosyon ang maingay. Emosyon ang marunong gumawa ng kwento sa isip mo. Pero ang rason, tahimik lang yan. Bumubulong lang siya ng ganito. Kung kailangan mong pilitin, hindi na ito pagmamahal. Kung ikaw lang ang lumalaban, hindi ito partnership. Kung takot ka lang mawala siya, hindi iyon love, dependency iyon. At kadalasan, mas pinipili natin ang sigaw kaysa sa bulong. Bakit? Dahil ang emosyon nagbibigay ng comfort, ang rason nagbibigay ng responsibility. Mas madaling kumapit kaysa bumitaw. Mas madaling umasa kaysa tumanggap. Mas madaling maghintay kaysa magdesisyon. Pero sa bawat araw na pinipili mo ang emosyon, unti-unti mong tinuturuan ang sarili mo na magtiis sa bare minimum. Isipin mo ito. Ilang beses mo nang na-justify ang red flags? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na busy lang siya? Ilang beses mo nang pinatawad ang effort na kulang? Hindi dahil bulag ka, kundi dahil takot ka.
Takot na pag pinili mo ang rason, kailangan mong umalis. Takot na pag pinili mo ang dignidad mo, kailangan mong mag-isa. Pero ang tunay na maturity ay hindi yung kaya mong magmahal ng todo. Ito yung kaya mong umatras kapag hindi na healthy. O sa unang pagkakataon, pinili mong pakinggan ng bulong, hindi dramatic. Hindi mayabang, tahimik lang, pero sa loob mo may digmaan. May parte sa'yo na gustong mag-message ulit. May parte sa'yo na gustong mag-reach out. May parte sa'yo na gustong siguraduhin kung may chance pa. At may parte rin sa'yo na pagod na maging option. Pagod na mag-adjust. Pagod na umintindi kahit ikaw ang nasasaktan. And doon mo na-realize, hindi pala siya ang pinakamalaking laban. Ikaw. Kapag natalo mo ang impulse na maghabol, kapag natalo mo ang urge na magmakaawa, kapag natalo mo ang takot na mag-isa, doon ka tunay na nanalo. Number 5, bakit sila biglang babalik? Ngayon pag-usapan natin ang parte na kadalasang romanticized sa social media. Pag hindi mo na siya hinabol, saka siya babalik. Minsan no, pero hindi dahil sa fairy tale reason. Sa psychology may tinatawag na reactance theory. Kapag may nawalang access sa tao, lalo na kung hindi nila inasahan, bigla nila itong gustong mabawi. Parang laruan nung bata ka, habang hawak mo, hindi mo masyadong pinapansin. Pero nung may kumuha, bigla mo itong gustong bawiin. Hindi dahil mahal mo talaga ang laruan, kundi dahil ayaw mong mawala sa'yo. Ganun din minsan sa relationships. Habang available ka, normal ka lang. Habang sure siya sa'yo, hindi ka priority. Habang alam niyang nandyan ka, hindi siya pressured. Pero nung umatras ka, nung tumahimik ka, nung hindi ka na nagparamdam, biglang may shift. Biglang may curiosity. Biglang may kumusta? Biglang may effort. Pero kailangan mong maging honest sa sarili mo. Tanungin mo ito. Kung hindi ka ba tumigil, magbabago ba siya? Kung hindi ka ba nawala, marirealize ba niya ang value mo? Kung ang pagbabago niya ay reaction lang sa pagkawala mo, hindi iyon transformation. Reflex lang iyon. Hindi dahil mahal ka nila bigla, kundi dahil may nawalang control, may nawalang ego boost, may nawalang siguradong safety net, at masakit yang pakinggan. Pero mas masakit kung hindi mo tatanggapin. Dahil kung iisipin mo na bumalik siya kasi mahal niya ako, madali kang ma-fall sa parehong cycle. Ang tunay na test ay hindi kung babalik siya. Ang tunay na test ay ito. Kapag bumalik siya, pareho na ba kayong nagbago? O ikaw lang ang dumaan sa proseso ng paglago? Kasi kung ikaw lang ang nag-grow at siya bumalik lang dahil natakot, uulit lang ang kwento. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang gamitin ang detachment para manipulahin ang pagbabalik. Ang detachment ay hindi technique. Ito ay evolution. At kung sakaling bumalik siya, hindi na dahil kailangan mo siya, kundi dahil kung pipiliin mo man siya ulit. Choice na yon, hindi desperation. Number 6, ang tunay na kalayaan. May kwento tungkol kay Dietrich Bonhoeffer. Nasa kulungan siya noong World War II. Wala siyang kontrol sa sitwasyon. Hindi niya kontrolado kung kailan siya lalaya. Hindi niya kontrolado kung mabubuhay pa siya kinabukasan. Pero may isang bagay siyang malinaw na sinabi, ang tunay na kalayaan ay hindi kawalan ng kadina. Ito ay paninindigan sa gitna ng limitasyon. Isipin mo yun. Pwede kang malaya sa labas, pero bihag sa loob. Pwede kang may kalayaan umalis, pero nakakulong ka sa takot. Pwede kang technically single, pero emotionally hawak ka pa rin ng alaala niya. Ganon ka minsan. Wala na siya. Tapos na kayo. Pero hawak ka pa rin ng what if. What if bumalik siya? What if naghintay ka pa ng konti? What if ikaw ang sumuko agad? At habang hawak ka ng mga what if, hindi ka pa talaga malaya. Ang tunay na kalayaan ay hindi yung bumalik siya. Ang tunay na kalayaan ay yung kahit hindi siya bumalik, buo ka pa rin. Yung kaya mong magising sa umaga, na hindi na siya ang unang nasa isip mo. Yung kaya mong umupo sa katahimikan nang hindi mo kailangang mag-check ng phone. Yung kaya mong tanggapin na may mga kwento talagang hindi meant magtagal. Freedom is not about getting them back. Freedom is about getting yourself back. At minsan ang pinakamalaking kulungan ay hindi ang relasyon, kundi ang takot mong mawalan ng relasyon. Kapag natutunan mong mabuhay nang hindi naka-attach ang identity mo sa isang tao, doon ka nagiging malaya, hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil hindi ka na dependent sa validation. Ang taong tunay na malaya ay hindi yung walang iniibig, kundi yung kaya pa ring tumayo, kahit mawala ang iniibig. At kapag narating mo ang puntong yon, hindi na siya ang sentro ng mundo mo, ikaw na.
Number 7. Unexpected truth. Ngayon, ito ang katotohanang hindi romantic. Hindi lahat ng bumabalik ay para manatili. At hindi lahat ng umalis ay para saktan ka. Minsan umalis sila dahil hindi pa sila handa. Minsan umalis sila dahil hindi kayo aligned. At minsan, umalis sila para turuan kang hindi umasa sa kanila. Masakit pakinggan pero totoo. Hindi lahat ng pagkawala ay kamalasan. Minsan ito ay redirection. May mga taong darating sa buhay mo hindi para maging permanent, kundi para maging lesson. At ang lesson na ito, na kaya mo pala kung hindi ka nasaktan. Hindi mo matutuklasan kung gaano ka kalakas. Kung hindi ka iniwan, hindi mo malalaman na kaya mo palang buuin ang sarili mo nang hindi nakaasa sa approval ng iba. Minsan iniisip natin na ang pain ay proof na mali ang nangyari. Pero paano kung ang pain ay proof na nag-grow ka? Si Friedrich Nietzsche ay may ideya tungkol sa pagharap sa suffering. Hindi para iwasan ito, kundi para gamitin ito bilang transformasyon. Ang tanong ay hindi, bakit ito nangyari sa akin? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang ginagawa ko ngayon dahil nangyari ito? Kung ang sagot mo ay, mas naging malinaw ang standards ko, mas naging aware ako sa worth ko, mas hindi na ako basta-basta nagmamakaawa, then hindi ka nasira, nabuo ka. At ito pa ang isang uncomfortable truth. Minsan, kailangan mo talagang maranasan ang taong hindi ka pinili para matutunan mong piliin ang sarili mo. At kapag natutunan mo na yon, hindi ka na madaling matinag. Dahil alam mo na ngayon, kahit may umalis, kahit may bumitaw, kahit may hindi pumili sa'yo, hindi ibig sabihin noon na kulang ka. Minsan, ibig sabihin lang noon, handa ka na para sa mas tama. Number 8, ang pinakamahalagang tanong. Ngayon dumating tayo sa pinaka-critical na parte. Hindi kung babalik siya, hindi kung magme-message siya ulit, hindi kung magsisisi siya. Ang tanong ay ito, kung sakaling bumalik siya, sino ang babalikan niya? Yung bagong ikaw? O yung dating ikaw na handang magtiis sa bare minimum? Handa ka pa bang bumalik sa dati mong sarili? Yung laging nag-a-adjust, yung laging nagmamakaawa, yung laging second option. Kasi minsan, ang tunay na panganib ay hindi ang pagkawala niya. Ang tunay na panganib ay ang pagbalik mo sa lumang bersyon mo. Isipin mo, pinaghirapan mong buuin ulit ang sarili mo. Pinilit mong matutong matulog nang hindi siya ang huling naiisip. Pinilit mong maging okay kahit hindi siya nagparamdam. Tapos isang kumusta lang, isang miss na kita, isang pwede pa ba? Handa ka bang isugal ulit ang progreso mo? Hindi masama ang magmahal ulit. Hindi masama ang magbigay ng second chance, pero masama ang magbigay ng second chance sa parehong dynamics. Kung babalik siya pero pareho pa rin ang effort, pareho pa rin ang inconsistency, pareho pa rin ang emotional unavailability. Hindi iyon reunion, resign lang iyon ng sakit, at ito ang matapang na tanong. Kung hindi siya nagbago, pero ikaw nagbago na, mag-fit pa ba kayo? Dahil minsan, hindi na kayo nagkahiwalay dahil kulang ang pagmamahal. Nagkahiwalay kayo dahil magkaiba na kayo ng level ng self-respect. Kung ang pagbabalik niya ay kapalit ng pagkalugi mo sa sarili, hindi iyon panalo. Kahit pa sabihin ng mundo na at least nagbalikan kayo, ang tunay na panalo ay hindi yung may kasama ka ulit. Ang tunay na panalo ay yung hindi mo na kailangang i-betray ang sarili mo para may manatili. Kapag tinanggap mong kaya mong mabuhay nang wala siya, hindi ka natalo. Nagising ka. Nagising ka sa katotohanang hindi lahat ng mahal mo ay para sa iyo. Nagising ka sa realization na hindi mo kailangang pilitin ang taong hindi sigurado. Nagising ka sa power na kaya mo palang tumayo nang hindi nakaangkla sa validation ng iba. At kapag dumating ang araw na makita kanyang masaya, hindi dahil bumalik siya, kundi dahil pinili mo ang sarili mo, doon siya tunay na matatakot. Hindi dahil iniwan mo siya, kundi dahil hindi ka na niya kayang galawin. Hindi ka na niya kayang paikutin sa mixed signals. Hindi ka na niya kayang kontrolin gamit ang silence. Hindi ka na niya kayang takutin gamit ang pagkawala. At alam mo kung bakit. Dahil natutunan mo na ang pinakamahalagang bagay. Ang pagiging buo ay hindi nanggagaling sa pagbalik ng isang tao. Nanggagaling ito sa pagharap mo sa sarili mo. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang bumigay. Hindi rin kung sino ang mas nasaktan. Ang tanong ay ito, kaya mo bang manatiling buo kahit walang pumipili sa'yo? Kaya mo bang magmahal ng hindi nakakalimot sa sarili? Kaya mo bang bumitaw ng hindi nagiging mapait? Kaya mo bang tumayo mag-isa ng hindi nagiging malamig? Dahil ang taong kayang mabuhay ng mag-isa
ay hindi na kailanman magiging bihag ng pag-ibig. Hindi siya matatakot sa pagkawala. Hindi siya magmamakaawa sa atensyon. Hindi siya magbabago ng standards para lang may manatili. At kapag dumating ka sa puntong yan, hindi na mahalaga kung sino ang bumalik. Hindi na mahalaga kung sino ang nagsisi. Hindi na mahalaga kung sino ang natalo. Ang mahalaga, hindi ka na kailanman mawawala sa sarili mo. At kapag hindi mo na nawawala ang sarili mo, kahit sino pa ang dumating o umalis, panalo ka na. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin may parte sa iyo na handa ng magising, hindi para maghiganti, hindi para manipulahin ang pagbabalik, kundi para piliin ang sarili mo. Kung may isang linya sa video na tumama sa iyo, gusto kong i-comment mo ito. Pinipili ko na ang sarili ko, hindi para sa akin, kundi para sa iyo isang paalala, isang paninindigan. At kung alam mong may kaibigan kang tahimik na nasasaktan ngayon, yung mukhang okay sa labas pero wasak sa loob, i-share mo sa kanya ang video na ito. Minsan hindi nila kailangan ng advice, kailangan lang nila ng realization. Kung gusto mo pa ng mas malalalim na usapan tungkol sa stoicism, detachment, self-respect at emotional strength, mag-subscribe ka na at i-on mo ang notification bell. Dahil dito, hindi tayo naghahabol ng tao. Hinahabol natin ang growth. At tandaan mo, hindi mo kailangang may bumalik para masabing mahalaga ka. Mahalaga ka kahit sino pa ang umalis. Kita-kits sa susunod na video.